Good morning, good morning, good morning. Happy Monday everyone. Holiday pa rin po tayo ngayon mga kaibigan ha. Ay nako, ang buhay nga talaga. Napakagulo ng politika. Dahil sa mga ilang tarantado na gustong makapwesto na. Ganon ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Pero by the way, wag natin parating kakalimutan, may mga tao pa rin na hindi nagpapadala sa mga katarantaduhan ginagawa ng mga taong bulag ang kaisipan. Ika nga, di ba? Yan yung mga tao na nagpapakilala na makadiyos. Kuno. Yung tao daw na makabayan, alagad daw ni Kristo, pero kademonyuhan ang ginagawa. Again, maraming salamat sa ating kapulisan na patuloy na nagsiservisyo, patuloy na nagmamalasakit para sa ating inang bayan. Kaya maraming salamat. Na sadya pong palamura ang inyo pong lingkod. Ha? Huwag na po kayong manood dito kung ayaw nyo pong makarinig ng mga masasakit na salita sa aking bibig. Okay? Kahapon, may mga nag-PPM, ano daw ang reaksyon ko sa nangyayari sa Davao? Kahapon, hindi po ako nag-reply sa kanila. Kahapon, dapat magla-live ako. Ang ginawa ko po kasi kahapon mga kababayan, minumonitor ko po yung mga nangyayari sa Davao. Pinapanood ko, kasi iba po kasi yung ako itong mga kababayan na, ugali ko kasi, pag once ako nagtatapik, pinapanood ko po muna. Para alam ko kung saan ang gulo ako kukuha ng aking isasabihin sa bawat live. Ganun po ugali ko. Hindi po ako basta nagla-live kung wala po akong kinukunan na information, hindi po ako basta nagla-live na basta nalang magbubunganga. Hindi po ganun. Iba po yung nanonood tayo, at least alam natin kung ano yung story, alam natin yung nangyayari, para hindi po tayo maging mukhang gago. Ika nga. Di ba nabasa ka na lang tukuda? Di ba? Mahirap po yung ganun eh. Now, kahapon, maliban sa pagmumonitor ko sa activity dyan sa Davao na ginagawa ng mga KOGC na kung saan nag-implement na nga po ang ating kapulisan para arestuhin o halugugin ang compound ng KOGC. Dahil naniniwala nga po ang leadership ng regional director ng PNP Davao o Region 11 na nandoon si Pastor Apollo Kibuloy na manyak na malibog. Nandoon. Di po ba? Kasi ako po naniniwala mga kaibigan, kung ang mga Duterte may mga mata sa loob ng mga Marcos administration, imposibleng wala rin mata ng Marcos administration na nakatanim sa loob ng mga Duterte bloc. Di po ba, kampo? Ganon din po ang intelligence. May mga tao din po ang intelligence natin sa loob ng bawat sangay na kung saan grupo-grupo. Na kung tawagin, DFA or ASET or ALPA. Kaya siguro, positive yung information na nandoon at kaya naman ginawa ng ating kapulisan na lusubin na, kubkubin na. At nagkataon, bago nangyari yung paglusob ng ating kapulisan dyan, pinapanood naman po natin yung press conference ng grupo ng KOGC na kung saan pahasa na gusto nilang lusubin na ang Malacanang para lamang iluklok ang kanilang Vice President na si VP Sara Duterte. Di po ba? Alam nyo guys, sabi ko nga nung isang araw, napakaswerte ng mga grupo ng mga ito. Napakaswerte. Bakit? Kung panahon ito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kung ang nakaupong DOJ Secretary, kung nakaupo ngayon ay yung dating Yumao, na dating Department of Justice Secretary, Raul Gonzales. Alam niyo mga kababayan, kilala niyo naman si Raul Gonzales. Pag nagsalita ka labang kay Arroyo nung panahon nila at ikaw ay nag-a-attempt na pabagsakin ang pamahalaan, alam niyo pong sagot. Pag si Raul Gonzales, tagtad ka ng kaso ng rebellion, sedisyon. Yan ang ginagawa. Alam niyo mga kaibigan, ako may nakikita ko kay Pangulong Marcos kung bakit ayaw nilang gawin yan. Ayaw nilang ibaba yung tinatawag na sedisyon,
rebellion. Pag-usapan po natin mamaya yan. Pero, dito po ako naloka, dito ako natawa sa inilabas na statement ni Vice President Sara Duterte. Yung iba kasing caption dito, English hindi ko maintindihan Basahin po natin yung sinasabi ni Vice President. Tapos, meron po tayong iahambing sa kanyang statement at nung panahon niya dyan sa Davao. Itong sinabi niya, Republic of the Philippines, Office of the Vice President, pahayag. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anuman warrant. Sandali. May upal na pumasok. Yun. Tanggalin muna natin ang mga yan. Diba? Ang implementasyon ng anuman warrant of arrest na inaayon ng batas. Ngunit kailangan ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Isa na ito O, basahin natin yung pagkaka-English niya kahit utal-utal ako. I vehemently condemn the gross abuse of the police power and take over of the KOJC compound earlier today, which lead to harassment of religious worshippers, the abuse of the minor, and unnecessary laws of are not only blatant violation. Nagkakandautal ako dito. Pag English ang usapan, mga kaibigan Ha? Okay, dito tayo sa Tagalog. Hindi ko rin maiwasan matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang pwersa at di makatarungan pang-abuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa mga akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Sabi ni sinasabi ni Vice President Sara yan, Kaya nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga miyembro ng deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakikiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Pilipinas deserve better. Shukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. August 25, 2024. Yan po ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan. Ito ang sabi niya po malinaw, hindi niya tinututulan ang marahas na pangyayari. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ni Vice President sa pandinig. Sa pandinig, napakaganda. Mga kababayan. Napakaganda. Akala mo totoong makatao. Akala mo totoong nagmamalasakit at sumusunod sa batas. Di ba? Akala natin gano'n. Kasi yun ang pananalita ng ating Vice President. Akala mo, totoong may pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Akala mo totoong sumusunod sa batas. Pero, nakakalimot ata tayo mga kababayan. Kung matatandaan nyo po, nung siya pa ba ang mayor o nung siya ang vice mayor, balikan natin ang kanyang ginawa. Doon sa isang lalaki na kung saan inutusan ng korte, may batas na ipa-implement na tanggalin yung mga squatter dyan sa Davao dahil may pagmamayari ng tao na isang pribado. Nakakalimutan nyo na po ba yun? May court order po yun na tanggalin ang mga squatter dahil nanalo na sa korte yung mismong may-ari. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Vice President? Nung siya ay Vice Mayor pa lamang or Mayor pa lamang. Naalala niyo ba yung paki-comment niya? Kung naaalala ninyo yung pangyayaring yon, kung naaalala ninyo, yung ginawa niya sa sheriff
O, yung sheriff ng Davao. Ha? Ha? Kung naalala ninyo, naalala niyo yun mga kababayan? Yung ginawa niyang pananapak doon sa isang opisyal ng court, ha? Ay yung pinapatupad lang nun ang trabaho niya, pinapatupad niya lang ang kanyang tungkulin. Ha? Hindi po gawang kwento to mga kababayan. Ito po yung video ginawa ni Vice President Sara doon. Sir Sheriff. Ipagkita proteksyon na lang namong. Dali, sir. Over two. Ulitin ko po yung video mga kaibigan ha. Kasi natakpan po siya ng mga comment na ipinilalabas ko. Pakita ko po muli ha. Baka nakakalimot po tayo. Sinasabi niya ngayon sa kanyang statement. Hindi niya tinututulan ang pag-implement ng batas ng ating kapulisan para arestuin si Kibuloy. Hindi niya po tinututulan. Ang tinututulan niya daw, yung marahas daw na ginawa ng kapulisan. Balikan po natin to. Na kung saan yung sheriff sumunod sa korte, at trabaho niya na ipatupad yung court order para walisin ang isang nakatira doon sa pribadong pag-aari ng isang tao. Anong ginawa niya? Pinagsasapat niya yung opisyal ng court. Ha? Panoodin po natin ito ulit. Sir Sheriff. Ipagkita proteksyon na lang namong. Dali, sir. Over 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order issued on June 23rd. Oh. Kapatid ko yan. Hindi mo fitness yan mga kababayan. Ngayon, yung sinasabi niya ang statement na hindi niya raw po tinututulan, Madam BP, balikan niyo po yung inyong ginawa doon sa sheriff. Na kung saan, simple niyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Ginagawa niya ang kanyang trabaho para ipatupad yung utos ng korte. Ha? Ngayon, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mong yan, Vice President Sara Duterte? Yung pinagsasampal mo, pinagsasantok mo, yung isang pobre na sheriff na opisyal? Hindi ko po alam kung saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha po ninyo. Hindi ko po mawari kung talaga bang abogada kayo, madam. Ha? Sa bagay, mawala pong galang. Marami akong kamag-anak na abogado, may mga kamag-anak din naman akong piskal, na sadya ba talaga pag abogado ka, kahit mali ang ginagawa ng isang tao, dahil dikit sa iyo, kliyente nyo, malapit sa iyo, pagtatakpan? Ganun ba talaga ang gawain ng mga abogado? Hindi ko po nilala kung nagtatanong lamang po ako. Ha? Trabaho po yan ng kapulisan. Ipatupad ang dapat ipatupad base sa inilabas na kautusan sa kanila ng korte. Simple lang naman ang gusto ng ating gobyerno eh. Di ba? Palutangin, sumuko si Kibuloy. Huwag tayo magtakulol. Ginagamit ninyo ang mga tao na miyembro ng simbahan ninyo para pagtakpan si Kibuloy. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Ha? Tapos kahapon natatawa ko sa mga live eh. Ito pa po mga kababayan ha. Makadiyos daw di umano ang KOJC. Pero yung mga lumalabas sa mga salita ng mga miyembro ng simbahan na yan, ng samahan na yan, parang hindi makadiyos. Totoo lang.
Parang hindi maka-Diyos. Parang hindi alam yung salita ng Diyos. I don't know kung ano kayo, kung nabudol kayo or na-hypnotize ba kayo. Hindi ko alam eh. Alam niyo, binigyan kayo ng kaisipan ng Diyos. Kayong mga miyembro dyan. Tignan nyo nga mga kababayan, kayong mga miyembro ng KOGC, isipin nyo nga, nasaan ang mga leader ninyo? Nasaan? Nasaan ang inyong mga opisyal ng simbahan? Nasaan? Hindi ba nasa taas ng building? Yung iba nasa Makati? Kuya-kuyakoy na nagmumonitor? Kayong mga simpleng mga miyembro ipinapain sa harap ng mga kapulisan? Hindi ba? Yan ay isang lantaran ng paggamit sa inyo. Yan ay isang lantaran na inuulol kayo ng mga opisyal ng KOGC. Ang dapat nyong gawin, paharapin ninyo ang mga opisyal ng KOGC doon mismo sa barikada ninyo. Nang sila ang maipit dyan. Mag-isip kayo, mga kababayan. Ito, panoodin ninyo to, yung ginagawa nila sa kapulisan natin ng pangwawalang hiya at pambaburabol. Ito, isa-isa ko sa inyo papanoodin to. Napakita ko sa inyo yung mga video na to. Masakit to. Panoorin ninyo kung paano lalaban ang mga taga-KOGC. Ninyo yung sinabi. Panoorin ninyo kung paano lalaban ang mga taga-KOGC. Narinig po ninyo yun? Vlogger po yan ng KOGC na si Dada. Napanood nyo? Kung panoodin daw natin kung paano lumalaban ang mga miyembro ng KOGC sa kapulisan. Di ba? Napanood nyo yun? Hindi ko mawar itong mga taga-suporta ni Kibuloy na mga vlogger daw, di umano. Na may utak daw. Napanoodin nyo pa kung yung mga pinagbibitawan na salita. Ang demonyong si Torre, eto na. Kita nyo, ang tawag nila kay General Torre, demonyo. Demonyo ang tawag niya. Panoodin pa natin. Ang demonyong si Torre, eto na. Yan po, galing po sa kanila yan. Ito pa. Gusto niyo ng kaguluhan? Kami dito, maging sakit kami ng ulo niyo. Kami na ngayon ang bagong rebelde ng gobyernong ito. See? Sila na daw ang bagong rebelde ng gobyernong ito at ang sakit ng ulo ng gobyerno. Yan ba ang turo ng simbahan ninyo? Yung magasik ng gulo, magasik ng lagim. Kung totoo kayong maka-Diyos, ipagdasal ninyo ang gobyerno. Ipagdasal ninyo na kung sa tingin ninyo, inaapig si Kibuloy, na palutangin nyo si Kibuloy. At pagdasal ninyo ang gobyerno na lumambot ang puso kung yan sa tingin ninyo. Ang nakikita ko naman po dito, pinatutupad lamang ng gobyerno ang kanilang trabaho, kanilang tungkulin. Kaya wala akong nakikitang masama sa ginagawa ng gobyerno. Maayos pang ginagawa sa inyo eh. Sabi ko nga kanina, kung panahon ito ni dating Secretary DOJ Raul Gonzales, sigurado, yari ang may kalalagyan ng mga opisyal ng KOGC ng rebellion at pag-aarestuhin kayo. So hindi ginagawa ng gobyerno eh. Ayaw nila ng ganun na masabing dinadahas kayo. Ayaw eh. Ayaw.
Ito, panoodin pa natin yung mga pinagagawa ng mga taga-suporta. Slide, pero bigay na natin. Yan ang gusto. Torre, ikaw may kasalanan nito. Persona non grata ka sa buong Pilipinas. Putang ina mo! Narinig mo ninyo? Torre, PI. Yan ang sinasabi nila. Yan ba yung may aral? Yan ba yung may sabi nga may alam sa salita ng Diyos, mga kababayan? Ha? Yan ba yung pinagtatanggol nila? Ha? Ito na! Ang mga taga-Davao! Ito na! Ang mga Duterte! Magtatayo na tayo ng stage sa gitna. Wala nang alisan to. Magtatayo na tayo ng stage sa gitna, mga boss. Magtatayo na tayo ng stage sa gitna. Susunod, kakalad ka rin na natin palabas yung mga pulis sa loob ng KOJC. 10 araw na kami dito, walang tulog. Eto na. Tayo naman! Narinig po ninyo? Magtatayo na daw sila ng stage sa Davao, doon sa harap ng simbahan ng KOJC. At magsisimula na raw sila para mag-people power daw puno. At para kalagkarin ng mga pulis. Yan ang salita ng Diyos nila. Na dinudiyos nila. Kaya mga kababayan, huwag tayong magpadala. Ako'y nananawagan sa ating mga kapulisan, lalo na kay Chief PNP Marbel. Sana, sir, ang gawin nyo po, unang-una, ipamonitor na ang Payatas. Ipamonitor na ang Baseco, lahat ng mga, yung area na kung saan dyan nangyayari ang mga hakotan brigade. Yung mga area na naghahakot ng mga kababayan natin para manggulo sa ating bansa. Para babayaran ng mga grupong yan. Diyan sila kukuha. Kasi ako po naniniwala, mga kababayan, hindi nila makukuha ang simpatya ng simbahan Katoliko. Hindi nila makukuha para suportahan ang panawagan nilang people power. Naniniwala ako na hindi sasama ang simbahan Katoliko dyan. Unang-una, winilang hiya ng dating administrasyon ang mga ang taga-simbahang Katoliko, ang mga obispo. Winilang hiya ng matandang Duterte. Ngayon, patingnan natin, makukuha nilang suporta. Hindi. Nasubukan rin nilang ang Duterte. Mamamalakad Kaya hindi sasama ang mga yan. Para masabi nila. Kaya, ang mga dilawan, lalong hindi sasama ang mga dilawan sa people power nila. Dahil nakita rin naman natin ang ginawa nila kay Trillanes, kay De Lima. Di ba? Nakita natin. Lalong hindi rin sila makakakuha ng suporta doon sa mga pinangalanan kuno ng mga narkolis. Hindi nila makukuha ang suporta ng mga yan. Mas pipiliin ng simbahan at ng mga dilawan at lalo na po ang mga komunista na grupo. Hindi sila makakakuha. Yung sinasabi ko pong komunista rito, yung mga tinatawag na makakaliwan ng mga NPA. Kita nyo naman ang relasyon ng Makabayan Black. Bayan muna, Gabriela, mga yung party list na Makabayan Black sa Kongreso. Kita nyo nga, sumusuporta sila sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Kahit na minsan meron silang mga saloobin na hindi mailabas, na nilalabas nila sa Kongreso, at least nakikita nila, pinapakinggan pa rin sila ng liderato ng Kongreso. Kaya ako naniniwala, hindi nila makukuha yan. Hindi nila makukuha yun, mga kababayan. Buo ang suporta. Mas pipiliin nila
na manatili sa pwesto si Pangulong Marcos kasi ipalit ang mga Duterte. Ako po'y naniniwala ng ganyan. May mga recruit na silang mga opisyal. Iilan lang. Pero yung majority ng Pilipino, hindi po sasama dyan. Kasi legit po ang kinakaharap ni Kibuloy. Legit na may kaso, may complainant. Hindi po gawa-gawa ang kasong yan. Ha? Hindi po gawa-gawa ng isang gobyerno. Lehitimo na may complainant. Ngayon, para masabi na nagmamukha silang kawawa, ayan, kung ano-anong mga eksenang ginagawa, kung ano-anong kadramahan. Ito po nagtataka po ako mga kababayan. After ng paglusob ng ating kapulisan, tahimik pa sila Sara. At mula kahapon po, wala akong naririnig na monitor kay dating Pangulong Duterte na nagsasalita na. Lalo na ang bibig ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nakikiramdam sila kahapon kung kakagatin ng sambayan ng Pilipino ang panawagan na pababain ng Pangulo. Ha? Nakikiramdam sila. Ha? Nakikiramdam ang mga Duterte kahapon kung gaano kalakas ang ginagawa nila. Ako po'y naniniwala mga kaibigan, pabor na pabor ito kay BP Sara. Itong nangyayaring ito. Pabor sa kanya. Ha? Dapat kasuhan. Kasi bakit nila pinapayagan ng Davao yan? Kita nyo nga pa sa balita kahapon, pinugkob ng QGC, pati yung mga papunta ng airport, hinaharangan na nila para hindi makaalis ng Davao. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman buong Davao nakikisama sa usapin na yan Hindi nakikisama ang buong taga Davao. Dapat ang gawin ng ating kapulisan, harangin na. Harangin na ang mga yan. Sabi ko nga, napakaswerte nila sana. Kung ang nakapwesto siguro dyan, kung kagaya ni dating General Jovito Palparan, baka niratrat na ang mga yan. Kita nyo nga, pinagkasabi nila kahapon, kesyo meron na raw mga tawag nito, may mga tao na daw sa taas ng building, may mga sniper na raw. Ito, pakinggan nyo po ito Salamat sa nagpakulay, salamat. Ayan na. Harangin nyo na yung kalsada. Ayan na, isaran nyo na yung kalsada para maperwisyo na tayo lahat. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Di na kayo kailangan! Di na kayo kailangan dito! Mga baboy kayo! Mga bastos kayo! Yung mga taga Maynila, pumunta na kayo sa Malacanang! Sa mga taga-Maynila daw, pumunta na daw tayo ng Malacanang. Ano gagawin natin doon? Ha? Ba't kayo hindi pumunta? Natutusan nyo kami mga nandirito sa Metro Manila. Ganyang kagago ang mga supporter nila. Di ba? Hindi na daw kailangan, umalis na daw mga kapulisan doon. Mga gago pala. Kayo ang umalis dyan. Kaya kayo ang sagabal dyan. Napanoodin nyo muna po itong mga video para tuloy-tuloy tayo. Ito shout out sa mga Special Action Force nasa second floor at rooftop ng GMC. Ito GMC, kailangan ko namin yan. Mga sniper, bumaba na kayo. Puntaan nyo ang presidente ng Ibangaw na ayaw mag-hair follicle drug test. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo
para si Inday Sara nakapapalit. Hello, narinig niyo yun? Narinig niyo po mga kababayan? Yung sinabi doon sa video live mismo po ng SMNI? Narinig niyo po? Yung sinabi sa video? Si PBBM daw, si Pangulong Marcos daw ang arestuhin at siya daw ang barilin sa ulo. Narinig niyo po yun? Mismong live po yan ng SMNI, ng QOGC. Live po yan ng QOGC mga kababayan. Ang kumuha po ng video dyan, halatang hindi member ng QOGC. Kasi nagsalita sa video yung babae, di ba? Narinig nyo yun? Di ba nakakaloka? Di ba? Nakakagigil ng laman. Di ba? Nakakagigil ng laman. Di ba? Di ba? Ayan o, may 8 million member daw ang QOGC. Bakit hindi nyo kubkubin ang EDSA Shrine? Bakit hindi nyo kubkubin ang Malacanang kung may kakayahan kayo? Hindi nyo magawa kasi unang-una, kumukuha kayo ng simpatya. At believe ako, karamihan ng mga miyembro ninyo ay nag-iisip na. Alam nila na may lehitimong kinakaharap na kaso, si Kibuloy. Tapos itong Vice President natin, kung ano-anong pinagpuputak. Pabor na pabor sa kanya itong nangyayari. Pabor na pabor. Mali ang strategy ng mga Duterte rito, mga kababayan. Pinapahalataan nyo lamang na kayo ay atat makabalik sa pwesto at kapangyarihan, mga putang ina ninyo. Hindi lang kayo ang Pilipino. Hindi lang kayo ang tao sa Pilipinas. Hindi lang kayo. Ito, wala daw akong alam. Ito. Kalbo, wala kang alam sa batas. Kapal pa ng init ng anit mo parang mag-live. Alam mo, Betrex, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, kapatid. Makinig ka sa sinasabi ko sa iyo. Dahil minsan masakit sabihin sa isang tao na kagaya mong mangmang na tanga. Ano ang sinasabi mo? Kalbo, wala kang alam sa batas, kapal pa ng anit mo para mag-live. Tapos nung warrant of arrest na naging search warrant, pero ayaw pa dun umalis ng mga pulis. Show force na yan, bobo na mga pulis. Alam mo kaibigan, alam ko naiintindihan kita kung saan ka humuhugot. Naiintindihan kita, kasi mangmang ka. Hindi gagawa ang isang otoridad, lalo ang isang katauhan ni General Torre na pupunta doon ng walang court order. Hindi pupunta siya para isugal niya ang sarili niya. Tandaan mo, Betrex na tanga. May mga senador na kapanalig si Kibuloy. May mga abogado, nandiyan dyan si Vice President Sara na kakampi niya. Nandiyan dyan ang dating Pangulo na kapartido niya na nandiyan din sa Davao, ang area. Sa tingin mo, hindi aalma ang mga yan kung sa tingin nila talagang walang katuturan yung ginawa ng kapulisan? Huwag kang tanga, Betrex. Huwag mong ipahalata na ikaw ay mangmang. Huwag mong ipakita. Naaawa ako sa'yo na halata naman na isa kang peking account. O ito na lang, Betrex. Mag-comment ka dito sa aking live na willing kang umakyat. Mag-diskusyon tayo. Tayong dalawa mag-diskusyon. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang utak mo. Nakikita ko paulit-ulit ka ng comment dito. Bago kita sipain sa account dito, willing ka bang umakyat sa aking live? Willing ka ba? Mag-comment ka na ipapakita mo ang muka mo. Hindi yung magtatago ka. Willing ka ba? Willing ka? Kasi kung willing ka, pakakatila kita rito. Pero sa nakikita ko na hindi ka naman aakyat, dahil kaya mong ipakita ang pagmumukha mo, wala kang dahilan para manatili dito sa aking live.
Ha? Dahil tanga ka, bobo ka. Alam mo, dapat sa nanayin mo, hindi nagkakantutan. Hindi dapat nag-iiyutan ng magulang mo. Kasi ang lumalabas, isang kagaya mong mangmang, ipinapakita ang kamangmangan mo. Ha? Tumahimik ka, kalbo, huwag kang makiasali sa gulo ng Davao, gago, bobo ka. Wala ka naman pinag-aralan, tanga. Ikaw lang may pinag-aralan. Pero bobo ka. Ako, aminado ako, hindi ako nag-aral, Jerome. Ha? Hindi ako nag-aral. Sino ba nagsabi nag-aral ako? Aminado ako. Alam mo, Jerome, mas proud ako sa sarili ko na hindi ako nag-aral. Mas nakakahiya ang isang katulad mo na mukhang edukadong tao. Mukhang may pinag-aralan, pero mangmang salat sa kaalaman. Mas nakakahiya yun, kaibigan. Alam mong may kaso, alam mong may nakapile sa korte, at alam mong may warrant of arrest ang iyong pinagtatanggol, pero mangmang ka. At ang sasabihin mo sa akin, wag akong makialam sa gulo sa Davao. Eh, putang ina mo pala, Pilipino ako. Ha? Pilipino ako. Natural, may karapatan akong makisawsaw dahil bansa ko rin ito. Dito ako pinanganak sa bansang Pilipinas. Ha? Kaya ikaw ang mangmang na nagpapanggap na may utak. Pukin ng ina mo. Dakulin mo ang bayag mo. Ha? Dakulin mo ang bayag mo ng yung tamod mo na bulok, na kasing bulok ng kaisipan mo ay mabawasan. Oh, huwag masyadong atat yung mga follower ni Kibuloy na manyak na malibog. Pwede kayong umakyat dito. Relax. Bukin ng ina ninyo, nanggagalaiti kayo sa akin Nanggagalaiti kayo. Huwag ganun. Ha? Gusto nyo naman pabuhay si Sarah? Ha? Na sinasabi nyo hindi siya ay maka-konstitusyon. Yung ginawa nga rin sa sirip yung binugbog niya. Ito, panoodin po rin natin, mga kababayan, ha? Panoodin ulit natin yung pinagkasabi ni BP Sara. Ha? Nakakahiya yung ganun kayo. Ha? Ha? Nakakahiya. Huwag magtanga-tangahan. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung walang kaso si Kibuloy, hindi aabot sa ganyang punto ang nangyari. Ha? Hindi mangyayari yan. Ha? Ha? Hindi mangyayari yan, mga kaibigan. Ito, panoodin nyo, ha? Yung sinasabi ninyong papalit kay Pangulong Marcos, ito ba? Ito ba? Ito ba yung papalit kay Pangulong Marcos? Panoodin nyo natin. Sa proteksyon na lang namong. Dali, sir. Panoodin nyo natin. Sa proteksyon na lang namong. Dali, sir. Over 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order issued on June 23rd. Yan ba yung mga yung mga gusto niyang ipalit kay Pangulong Marcos? Ha? Yan ba ang gusto ninyo na sinasabi niya? Hindi niya tinututulan? Eh, yung ginawa dito sa sirip. Na kung saan, ginagawa niya lang ang trabaho niya. Anong ginawa ni BP Sara? Kitang-kita doon sa video. At ang nakakaya pa rito yung video niya na nagkasalita. Na reporter, international news pa. Hindi po gawang fake yan. Hindi po inedit-edit yan. Ano na? Yan ba ang gusto ninyo? Diyos ko po, putang ina nyo naman talaga. Ha? Yan ba ang gusto ninyo? Ha? 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 Bastos na bastos itong si Dada. Alam niyo mga kababayan, speaking of Dada, yung bagitong vlogger yan, hindi po ganyan ang bunganga niyan. Hindi ganyan yan. Balikan niyo po yung mga una-unang video niya, hindi ganyan katalas ang bunganga niyan. Hindi yan ganyan.
Sa bagay, hindi natin masisisi. Nadikit doon sa mga demonyo, kaya nagiging demonyo rin. Mangmang yan si Dada. Mangmang. Kung ang tingin ng mga kalaban sa akin, kung ang tingin sa akin ng mga anti-Marcos, ng mga galit sa akin ng mga basher ko, kung ang tingin nila sa akin, bastos ako, wala akong pinag-aralan, bobo, inutil, I believe, mas inutil si Dada at si Byron, sila Coach Oli. Yan ang mga inutil na mga tanga. Bakit po nasasabing tangat mga inutil yan? Simple lang eh. Sino ba ang mga nakapail na kaso? Sino ba ang may kasong pangahalay? Sino ba ang nagpapakilalang makadiyos? Sino ba? Sino ba ang may kasong human trafficking? Sino ba ang may kasong money laundering sa Estados Unidos at sa bansang Pilipinas? Sino? At sino ba ang nalabasan ng warrant na mga angkas ang bibigat ng mga kaso na walang bail? Hindi ba si Kibuloy? Tapos itong mga tangang ito na nagpapanggap na matatalino, na mahuhusay daw, may utak daw, pero lantaran ang pagdepensa kay Kibuloy. Sino ngayon ang bobo? Di ba mga yan? Okay lang sana eh. Kung walang kaso si Kibuloy. Mabuti sana kung ang sinasabi niyong pangaharas kay Kibuloy, kung ang kaso lang yan, cyber libel, okay lang. Okay lang, yung maintindihan natin, pwede natin masabing harassment ang administrasyon. Pero Diyos ko naman, Rudy, ang kaso ng pinagtatanggol ninyo, pangahalay. Maling-mali naman talaga diyan si BP Sara dahil nga po 'di ba pinagtatanggol pa niya itong isang kriminal. 'Di ba naturingan kang vice presidente, ikaw dapat ang naggagabay sa mga taong bayan, sa mga kabataan kung ano ang dapat na sinusuportahan. Katulad niyan, kinokondena niya yung sinasabing marahas na pagsagot o pagpapahuli, paghahain ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Kibuloc. Pero, 'di ba? May kaso eh. 'Di ba? Wag niyo naman masyadong walang hiyain ng mga Pilipino. Binaon na nga kami sa utang ng tatay mo. Pinamigay ang West Philippine Sea. Napakaraming nadamay diyan sa war on drugs ng mga inosente. Napakarami din na usapin ng korupsyon ang nadidiscover na ngayon. Tapos, eto pa, dagdag ka pa sa pasanin naming mga Pilipino na ang ginagawa mo Diyos ko, pinagtatanggol mo itong kriminal. Kawawa naman kami, BP Sara. Hindi na nga kami makaahon-ahon sa utang na ginawa ng ama mo. Ang taas pa ng mga bilihin dahil sa walang kapararakan na pangungutang at pagkalugi ng gobyerno noong panahon ng pandemya sa mga transaksyon na pinasok nito sa ilalim ng kasunduan nitong mga tsekwa dito nagnegosyo. Mas pinili ng tatay mo yung mga negosyanteng tsekwa kaysa sa mga Pilipino. Ano nangyari? Lugi ang mga Pilipino. Ang dami na naming pinagdadaanan, ang dami na naming problema, tapos dagdag pa ngayon, ipagtatanggol mo pa itong si Kibuloc. Diba dapat manawagan ka nga na sumuko yan? Diba dapat nga ipagtanggol mo ang mga kababaihan dahil babae ka rin mismo? Diba, ikaw dapat ang naggagabay sa mga kabataan ng kung ano ang nararapat na gawin dito sa mundong ibabaw, kung ano yung tama. Naturingan kang kay isang babae, at ang nilapastangan ay isang babae nitong si Kibuloc. Ang kiniskisan niya ay si alias Amanda. Pero ang pinagtatanggol mo, yung nang lapastangan, yung nang kiskis ng hotdog. Nasaan ang puso mo? Nasaan ang iyong simpatya sa mga kababaihan?
Diba? Kung talagang walang kinalaman si Kibulok dito, wala siyang kahit ano man lang na ginawang pambabasto sa karapatan ng pantao, karapatan ng mga kababaihan, bakit hindi mo siya isuko? Bakit hindi ikaw ang manawagang sumuko? Si Kibulok. Bakit kinakampihan mo pa? Kinokondena mo yung marahas na pag-disperse o marahas na paghahain ng warrant of arrest. Ayon mismo sa ating Commission on Human Rights, ang mga kulto ni Kibulok ang siyang dahilan ng kaguluhan. Kaya po, nagkakaroon ng kaguluhan dahil nire-resist nila ang arrest para dito kay Kibulok. Kaya nagkagulo sa Davao City, kaya iniharang nila yung mga crane. Nakipag-stand up sila sa mga kapulisan. Bakit? Kasi nga po, na-pinpoint na ng ating kapulisan kung saan nagtatagong bunker etong si Kibulok. Ayaw mo ba nun magkakaroon ng hustisya ang isang alias Amanda, etong kanyang apo, etong mga ibang lahi na kanyang nilapastangan, yung mga kababaihan na humihiyaw ng hustisya, mga kabataan na nilagyan ng sile ang kanilang mga private parts. Ay, hindi ka ba naawa dyan sa mga tao na yan? Kala ko ba para kayo sa tama? Kala ba namin, kaya ka nga namin sinuportahan ng 2022 election eh. Kasi akala namin para ka sa katotohanan, para ka sa hustisya. Hindi ka kakampi sa kriminal. Yun pala, magsisisi kami na mga bumoto sa'yo. Diba? Dahil ikaw ay sinusuportahan mo ay isang kriminal. Kinokondena mo yung mga pulis na lumalaban dito sa KOJC, naghahain ng warrant of arrest. Bakit nung panahon ng tatay mo? Bakit hindi mo sinabi yan, yung mga ganyang mararahas na aksyon? Nun yung panahon ng tatay mo, walang warrant, walang search warrant, pinapasok ang mga bahay, walang warrant, tinuhuli ang mga Pilipino. Kahit inosente at hindi naman na nasasangkot sa usapin ng pinagbabawal na pulburon, pinaghuhuli. Tapos hindi nakakarating ng police station, tigbak na. Ba't hindi ka nagsalita noon? Diba, kinakalaban pa nga ng ama mo noon ng human rights. Ngayon, naghahanap ka ng kakampi sa sinasabi mong marahas na paghahain ng warrant of arrest. At humingi ka pa ng kapatawaran. Totoo ba yan? Humihingi ka pa ng kapatawaran sa mga taga KOJC? Sa amin, hindi ka hingi ng kapatawaran? Binoto ka namin pero nagsisisi kami. Dapat humingi ka ng kapatawaran sa amin dahil binoto ka namin pero hindi mo narating ang expectation namin na magiging kampi ka ng katotohanan at para ka sa batas. Yun pala, para ka sa kriminal. Humingi ka ng kapatawaran sa KOJC? Bakit? Kaya lang naman nila sinuportahan si PBBM noon. Sinuportahan ni Kibulok si PBBM noon kasi ang akala niya pagdating ng ganitong kagipitan, pagdating ng ganitong mga pagkakataon, kakampihan siya ni PBBM at ipagtatanggol siya. Katulad ng ginawa ng ama mo na pinabasura ang kaso ni Kibulok. Hindi nalitis. Sinampa pa lang yung kaso, basura na kagad. Kahit may probable cause. Napakataksil mo sa aming mga bumoto sa'yo. At tama nga, wala talaga kayong pakialam sa amin. Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Wala kayong simpatya sa amin. Kaming mga bumoto sa'yo, nasising-sisi na ngayon, huwag kang aasa na makukuha mo pa ulit ang mga boto namin sa darating na panahon. Napakarami naming mga nadismaya sa'yo.
dahil sa pagkampi mo sa kriminal. Yan ang tandaan mo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito, sa vlog ni Kuya Nino Barsaga, sa kanyang video. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat, nasa mang panig kayo ng mundo, huwag kayong maniniwala pang muli sa mga Duterte. Yan ang talagang perfect budol. Budol na noong pandemya, budol noong 2022 hanggang ngayon, binubudol pa rin tayo. So yun lamang po mga chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.